Yaesu digital analog transceiver. Okay, pwede sa digital, pwede sa analog siguro. FTM 400 XD Lodi. Ayan. Papandarin ko siya Lodi. Shoutout Tito Beatles. Ayan, pangalan mo yung nakalagay dyan, oh. Beatles. Yaesu Beatles. Ayan yan. Okay. Bali, nasubok ko na siya, Lodi. Hindi ko na ipapakita siya na naka-standby. Ang problema niya lang, pagka naka-standby na siya, na ganyan, ay nag-iinit na yan. Hindi man siya mag-start up, oh. Ayaw man lang lumabas yung frequency. Yung gantong klaseng radyo pala Lodi, hindi ako nagkakamali. Wala akong masyadong impormasyon dito, kundi meron siyang GPS at kung ano-ano pa, global positioning, tsaka marami pa siyang features Lodi. At sobrang mahal din ng radyo na to. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 25k or 30k daw ata ito eh. Bali, ito nga, pag ipapower natin, wala. Ayan o. Ayan, in K, walang indication, kundi yung LCD screen niya lang ang nakaandar. Saka yan, may ilaw, okay naman. Pero ang problema niya, sa, ayun, habang nagdadaldakino ako dito Lodi, ay umiinit. Mainit na siya, oh. Oh, hindi man dito sa screen, etong screen normal na yan eh, na uminit yan eh. Ayan. Dito ay napakainit na niya. Ibig sabihin, baka sobra yung pumapasok dito na supply. Ganyan. O kaya may shortage dyan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung board kung anong ginawa dyan. May aron atang pinagbabawal na technique na ginawa, which is hindi dapat yun, kasi maraming masisira. Kaya bukod dito Lodi, napansin ko sa kanyang chipset dito sa board ay nag-iinit din. Kaya hindi siya program. Hindi makakatanggap ng program to kahit sabihin natin may data cable pa yan o ano pa man. Ang pang software dyan ay hindi papasukan ng software yan hanggat shortage siya. Okay? 5 watts, 15 watts hanggang 50 watts sa kanya 146 MHz and 440 MHz. Ayun yung kanyang power output. Ayan, yung mga knobs niya ay napipindot. Ayan, ibig sabihin may function key yan na ginagampanan. Ito ay naka rotary. Ito naman sa kabila ay volume. Okay, ayan. Tapos dito naman, ayan o, GM, dito siguro sa may memory, setup display, dito siguro yan. Kasi hindi pa naman natin na i-open yung system niya. Sana nga Lodi, pagka nagawa natin to ng paraan ay may i-open natin. Kasi kung minsan, pagka inayos na natin dito sa board, kahit sabihin natin may sign dyan na power, oras na natanggal na natin yung kanyang shorted or busted o ma-replace na ibang pyesa, kung minsan ay hindi pa rin natin mapag-power yan. Kaya naghahanap pa tayo ng ibang lunas kung saan ba yung pwede pa nating galawin, painitan, bunutin, mga ganyan. Okay, yan siya Lodi, oh. Dito yung kanyang final section na yan. Yung may protection na yan o yung may filter na yan. Andito yung mga finals niya. Ewan ko kung ilan yung finals nito. Nakikita ko naman sa mga thermal ay may dalawang thermal dito, isa dito tsaka isa dito. Isang relay para sa isang banda, para sa ibang banda rin siguro ito, itong relay na to. Okay, halos normal lang naman yung board niya Lodi. Halos parehas lang din ng mga ibang radio yung ginagamit natin, kaya lang marami siyang pyesa. Ayan. Ayan, permis yung blower niya na naka-andar. Baka naka-automatic to, or ibig kong sabihin baka naka-on lang siya, hindi siya naka-auto. Pero hindi pa natin masasabihan kasi nga sarado pa naman yung kanyang system. Ayan o, sarado pa siya. May nakita ako dito Lodi na bawal sa kanya. Naku po, dali, naitulak ko yung i-off lang natin. May naitulak ako, natanggal. Di ko sure kung ano to. Okay, baka may karga sa loob to. Tanggalin muna natin siya. Ayan. Okay, ito yung nakita ko sa kanya Lodi na hindi maganda. Ito, tutok ko lang para makita nyo rin. Ayan. Mayroon ditong pyesa Lods. Ayan. Pinatungan siya ng Zener diode. Ito pala yung kanyang driver Lodi, ano? Ayan o. Ito yung kanyang driver sa gawin dyan. Ito. Pero subukan natin yan Lodi na bunutin. Yan nilagay nilang diode.
Pero sa totoo niyan, Lodi, hindi mo dapat igaganyan yan. Kung sira na yung pyesa na yan, yung pinatungan nila ng diode, hindi mo dapat pinapatungan lang na ganyan, kundi binubunot mo na yan at pinapalitan. Mamaya, Lodi, papaliwanag ko kung anong trabaho niyan. Yung transistor, transistor na to, papaliwanag ko mamaya kung ano yung gamit yan. Parang relay kasi yan, Lodi. Bunutin ko lang yung nilagay nilang diode. Pwede naman yan eh, kung hindi sensitive yung radyo. Kasi kung minsan pag naglalagay tayo ng diode dito at hindi natin inisip na mabuti kung ano yung diode na yan, kung anong trabaho ng re-replacean natin, baka lalong masira. Lalo nating masira yung system. Ito nga, Lodi, bunutin natin tong diode. Ayan. Medyo wobble tong kamay ko ngayon, palyado. Okay. Tinanggal ko yung diode na nilagay nila. Ayan. Ito kasing transistor, Lodi, na to, itong malapit sa may regulator. Yan, capacitor yan eh. Sa ilalim niyan ay may mga regulator pa yan. May mga 12 o 13 to 12, 13 to 8, 13 to 7 dun sa ilalim, o 5, ganyan. Sa ilalim ng board na to. Pero ito, Lodi, okay, check natin sa multi-tester, ano. Check ko lang. Op, laglag yun. Laglagan na. Dali lang, Lodi, laglag yung ilaw natin eh. Okay. Yan, balik natin dito yan. Check ko lang, Lodi. Punta ako sa X1. Ayan. Okay, ground tayo. Okay, sa tingin ko ay parang leak na siya. Leak yan, sure. Dito. Okay, tinanggal natin yung diode at subukan nating isaksak ngayon o paanda rin yung radyo. Kung sisindi pa yan. Yun, sumindi siya. Ipupunta ko lang sa DCB yung ating multi-tester. Yan. Check natin dito. Mayroong 12 volts dito sa may unang pin, bandang kanan. Okay. Ayan siya. Meron siyang 12 volts dyan. Kailangan dito sa kabila ay wala dapat. Okay, wala din. O dito naman ay wala. Ito yung trabaho kasi niyan, Lodi. Ito yung in na 12 volts, Lodi. Ayan, sa 12 volts na lang tayo, Lodi. Mostly naman kasi ang talagang pangkaraniwang ginagamit sa DC sa mababang voltahe ay 12. Wag na muna tayo sa 13.8 o ano pa man. Pare-pares lang din naman yan, Lodi. Pero nung nagkakatulo lang sa voltahe, mas mataas yung 13.8, which is yun talaga yung kinakailangan din na ating radyo kung regulated siya. Pero kung gumamit kayo ng 13.8 at hindi regulated, ayun, nakakasira ng radyo yun. Wala siyang wavelength na maayos doon pag hindi regulated yung 13.8 na ginagamit natin. Like converter charger, yun. Yung, kung minsan nakakabasa tayo ng 13.8, 14 volts. Kung converter charger ang ginamit dito ay masisira yung radyo. Kailangan talaga ay regulated. Yun lamang. Tapos, okay, dito, wala siyang output, Lodi. Ayan o, hanggang point lang siya yung voltahe. Tapos dito, mayroon din siya dito, may leak din siya dito. Ang trabaho kasi nito, Lodi, ayan, 12 volts. Pagka pinindot mo yung radio, pagka pinindot mo siya via soft power, pag pinower on mo, may lalabas dito na voltahe. Pagka in-off mo naman yung radio, babalik dito yung voltahe sa kabilang pin, bandang kaliwa. At ito ay mag-o-open, wala nang voltahe ito. So ibig sabihin, balikan lang yan. Ayan. Itong pin na to at ito. Pag on mo ng radyo, 12 volts. Pag off mo ng radyo, cut off din dito, pupunta dito yung 12 volts. Yan ang trabaho ng transistor na yan. Pero ito ngayon ay leak, tapos wala pa siyang binibitawan. Baka shorted na to, Lodi. Hindi na gumagana.
Hindi tayo makabasa ng 12 voltahe dito. Ewan ko kung anong nangyari dito, pero susubukan natin. Tapos ang ginawa pa ng, ewan ko kung sinong gumawa, nag-tap siya dito ng diode papunta dito. Binaypas na niya. Ito, kahit may pumapasok dito, hindi na niya inalam kung saan ba pupunta yung pin na yan, kung nakakadamay ba siya sa mga chipset. Kasi nga protected siya eh. Nag-o-off, nag-o-on. Ganyan. On and off siya. Pagka pinower on mo, sumasabay din yung voltahe na nawawala, bumabalik, ganyan. Yun yung trabaho niyan. May pinoprotektahan din siya. Ito Lodi, napansin ko sa kanya, ayun, habang nagdadaldakino naman ako dito, ay may pag-init na nagaganap dito. Ayan o. Mainit na siya. Tapos napakainit din ng kanyang ito. Dito sa tagiliran dito. Okay? Ngayon Lodi, subukan natin bunutan at palitan. Bunutin ko lang yan Lodi at papalitan ko kung ano mangyayari sa kanya. Sana nga mag-power on pa. Kung hindi mag-power on, ayun, maghanap tayo ng iba pang problema niya. Pero kukontakin ko muna yung pagkukuha ng pyesa Lodi. Ala akong pyesa nitong mamahalin na radyo na to. Tanggal ko na yung pyesa Lodi at i-check natin kung ano ba yung naging problema niya. Ayan siya ngayon sa may multi-tester. Tanggalin natin yung naisamang tingga. Okay, muntik na lumipad. Ayan, tanggal na siya. Punta natin siya sa extend. Lipat natin tong transistor. Patatlo yung paa niyan eh, kaya transistor siya Lodi. Pagka humigit na sa tatlo ang paa, IC na yun. Sa tingin ko Lodi ay may problema ito. Bali nag-lock na siya o stuck up na siya. Naiwan na yung kanyang switch. O ibig kong sabihin, nag-steady na lang siya sa isang pin. Ayan. Hindi na siya bumalik sa normal. Nandito na lang siya. Hindi na makakabalik yan kasi nag-stuck up na yan eh. Yan. Maaari siguro na supplyan to ng mataas, fluctuate yung kuryente, mga ganyan. Pero ang problema, binaypass to Lodi. Ito. Nag-tap sila ng tinatawag na, kaya ano ba tawag doon? Diode. Sabi ng mga humihingi sa akin ng diode dito, yung mga nagbumotor. Manong adadayog mo? Nada. Yung dayog ko na. Kala ko ano yung dayog. Diode pala. Usong-uso kasi yung Lodi, pagka nagbusina ka, sumasabay yung ilaw. Yun, naglalagay sila ng diode para hindi bumalik yung supply sa ilaw. Kasi pag hindi nalagyan ng diode, pag umilaw ka, nakabusina na lang. Okay. Check muna Lodi kung shorted siya. Makikita nyo naman kung shorted Lodi ano, sa multi-tester. Dito, okay. Yun, mataas. Mataas din ang nangyari. Napakataas naman.
ko muna siya ipinix Lodi, tinesting ko muna siya para kung sakali may problema pa, ay madali ko lang din bunot-bunutin to. Para ma-check ko kung ano pa yung posibleng problema niya. Okay. Yun, may voltahe na tayo dito. Kailangan ma-power natin siya. Bali kung saan kinuha, doon na rin dinala. Kaya lang nagbumalik din. Actually, hindi hindi dyan kinuha, kumbaga service center nila. Eh, dyan nga, yan lang ang kalungkot makakapagtaka bigla naman ganun, para sabihin na hindi siya ma-recover. Hindi natin alam kung tinatamad lang yung ano nila, get? Worth 30k to ano? Oo, kahit. Oo. Sige, bigyan mo ako ng buong details kung paano. At ayun, may mga nabasa akong short kasi tsaka pupunta dun sa main CPU. Sige po manong para malaman ko kung anong hakbang na ginawa dito. Kasi may mga napainitan pa siya dito na iba para alam ko yung susundan ko. Kasi mahirap kong pasukan ng ibang voltahe ito kung yun nga, hindi ko alam yung basta kailangan ko lang ng buong info o yung karagdagang info para alam ko yung lilinisan ko dito. Ayun, may shoutout, clear copy, hold on. Sige dito, Champa, at ayun, pagka tiyempo ko ng ano niya, gising niya, kukontak agad ang over. And dito Christian, any permission pa bago may pull out yung shoutout? Ngayon Lodi, na-replacean na natin. Kanina kasi Lodi, nung hindi pa na-replacean, bali ang problema niya ay automatic siyang nagpa-power on tapos standby na lang, hindi mo na siya mapatayin. Pero ganun pa rin yung problema niya. Ang kaibahan lang ngayon ay kaya na nating ipatay sindi yung unit kahit naka-stack up lang yung kanyang logo na Yaesu. Okay? Nilagyan ko siya ng speaker Lodi para may indicator din tayo na nag-i-start up siya. Tututot, gagano'n siya Ngayon, yung pinapaliwanag ko kanina Lodi sa mga kasama nating nagdi-DIY dyan na hindi tayo pwedeng basta-basta mag-replace ng pyesa, baka lalong masira yung ating gamit na radyo. Naka-DCB ako Lodi, ipakita ko lang yung pyesa na pinalitan natin. Although hindi pa naman siya tapos ito, hindi pa siya totally gawa kasi hindi pa lumalabas yung frequency, lock up pa rin yung kanyang display. Okay, ito umiinit pa rin. Baka maaari sigurong ibunot kabit ko to. Itong CPU na to, pwede kong iangat, itaas, o kaya kung may pang-replace, kung may mahahanap na pang-replace dito, pwede rin. Tapos ito, sa may EEPROM niya, baka pwede ito. EEPROM ba yan? EEPROM ba yan? Parang hindi Pero ganoon pa man, andyan lang Lodi yung baka nandito sa ilalim ng firmware. Ayan. Pero ipapakita ko muna Lodi yung tinutukoy natin kanina na pyesa. Kahit napakaliit lang na pyesa ito na pinalitan natin, ay malaking tulong yan Lodi. Siya yung nagbabalance, nagko-control. Kung mapapansin nyo, yung paliwanag ko kanina bago pa mag-umpisa yung video natin na to, ayan, naka-ground to Lodi itong ating isang test rod. Naka-ground dyan ano. Yun, tumunog siya. Naka-stack up yung kanyang screen, ibig sabihin naka-on na siya. Kung mapapansin nyo yung multi-tester, dali, yan, igilid natin ng konti para makita nyo. Tutusukan natin to. Ayan, naka-on yung ating unit Lodi. Nakita nyo ay may nag-read na halos 13.8. Nagpalit ako ng power supply Ayan, 13.8 na siya. Kung papatayin natin, yan, kung napansin nyo, nag-shutdown din yung output. Ayan, yung 12 volts na yon ay bumalik dito sa isang pin. Ito yung isang pin Lodi Ayan, dahan-dahan lang, baka madikitan ko. Wala na akong piyesang ganyan. Ito kung napansin nyo, gumalaw yung ating multi-tester. Andito na yung 12 volts, lumipat na dyan. Ibig sabihin, standby. Yan. Okay, baka ma-iris-iris ko lalong masunog. Ayan siya Lodi yan.
Okay, dahan-dahan lang. Ayan, oh. Hindi ko tatanggalin yung test rod, Lodi. Isisindi ko uli yung unit natin. Yun, kung may narinig kayo, tatlong beep, tululot, sabi. Ngayon, nawala yung 12 volts. Yung 12 volts ay napunta dito. Sa out na yan. Okay. Pinatay ko, yun, nag-shutdown din. Kaya malaking tulong yan, Lodi, yung mga pyesa na yan. Hindi ko man maituro sa inyo yung buong schematic niyan, pero yung binabanggit ko sa inyo ay malapit sa katotohanan. Ganun at ganun yung trabaho niyan. Siya yung nagpapatay at sinde kung ano man yung pinupuntahan ng kabilang 12 voltahe papunta sa unit na yan. Tapos yung isa din dito, may pinupuntahan din yan. Pero same, Lodi, lock pa rin yung ating radyo. Nakaganyan pa rin siya. Naka-Beatles pa rin. Pero napapatay sindi ko na yung unit. Pwede ko nang i-on and off. Pero yun nga lang, hindi lalabas yung frequency o hindi siya lumalabas yung frequency. Ibig sabihin, not working pa siya. Kaya mayroon pa akong iti-trace dito. Ito, umiinit eh. Ayan. Ayan. Umiinit din ng bahagya dito. Ito, sobrang init eh. Pero subukan ko muna, Lodi, na hanapan din ng mga ibang opinion niyan. Kasi yung iba, yung logo niya ay nag-lock, naka-fix na lang. Kung minsan, sinasabi nila, firmware, mga ganyan, papasukan ng data. Pero hindi, mainit eh. Ito, mainit to. Ayan. Kasi kung minsan ang firmware hindi naman nakaka-apekto sa pag-start up ng radyo eh. Ayan, meron lang silang kinukuhang update na ewan ko, yung mga malilikot, yung mga imahinasyon, may mga firmware silang ginagawa para makuha nila, para maging updated yung radyo nila. Okay, ayaw pa rin talaga. Ito, nakaya-iso lang talaga siya, Lodi. Pambira. Madugo to. Pero kung ano pa man, Lodi, balita ko kayo pag-work ko na yan. Kung halimbawa mapalabas ko na yung frequency, kung anong ginawa natin dyan, kung anong mga testing yung kaibigan natin sa repeater. Okay, so bali hanggang dito muna siguro, Lodi. Balita ko kayo pagka napag-power ko na siya ito, kung maayos ko na siya, kung mapalabas ko na yung kanyang mga frequency 430 tsaka 440 tsaka 144 MHz. Yan yung frequency niya, dual. Okay, UHF, VHF. ISO, ito siya, Lodi, oh. ISO digital analog transceiver. Okay, 400 XD. So, hanggang dito muna siguro, Lodi. Magandang buhay po at ipinakita ko lang yung okay, yan yung loob ng ISO, Lodi. Ayan. Andito yung kanyang external. Then, eto, mayroong data dito na sinasalpakan. Andito rin yung kanyang speaker, exit speaker. Tsaka malaki yung kanyang speaker. Ito yung kanyang takip. At ayan yung kanyang speaker, napakalaki. Okay. Tapos sa kanyang display naman, ay yun nga, yung hindi natin makadumikit sa board eh. Lalong masira. Ito. Sana nga maayos natin, Lodi, para makita naman natin kung paano gumana ito. Ayan. Ito, kung ano ba yung nilalaman ng system na to o yung unit na to, itong front na to, kung ano yung nilalaman, kung paano siya mag-display. Ayan, okay? So hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat at magandang buhay.